paano na-preserve ng abo ang last moments ng Pompey? Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakanakakikilabot na archaeological discoveries sa buong mundo. Class, nakakita na ba kayo ng rebulto? Paano kung ang rebultong iyon ay hindi talaga nililok? Paano kung tunay na tao yon na na-freeze sa mismong huling segundo ng kanyang buhay? Hindi 3D printed, hindi malawax museum, kundi totoong tao na inabutan ng isa sa pinakamalalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan. Ano nga ba ang nangyari sa mga residente ng lungsod ng Pompey? Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Artifact03. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Italy, sa paanan ng Mount Vesuvius sa Italy. Matatagpuan ang lungsod ng Pompey. Isa itong maunlad na Roman city. May mga tindahan, may bakery, may public bath, may amphitheater, may magagandang bahay, at tinatayang may humigit kumulang 15,000 katao ang naninirahan dito. Sa madaling salita, class, parang isang ordinaryong syudad. May nagbebenta, may nagtsitsismisan, parang palengke tuwing Sabado. Walang may ideya na ilang oras na lang mababago na ang kasaysayan. Bago ang pagsabog, nakararanas na sila ng maliliit na lindol. Pero dahil madalas naman itong mangyari sa lugar, hindi na nila ito gaanong pinansin. Parang tayo kapag may brownout. Sasabihin lang, bababalik din yan. Hindi nila alam na ang bundok na matagal ng tahimik ay naghahanda na pala. Noong araw ng pagsabog, isang napakalaking haligi ng abo, bato, at mainit na gas ang sumabog paitaas ng langit. Unti-unting dumilim ang paligid. Parang biglang naging gabi. Maraming tao ang nagtago sa loob ng bahay. Iniisip nilang lilipas din ito. Pero class, iyon pala ang isa sa pinakamapanganib na desisyong nagawa nila. Akala ng marami, abo lang ang pumatay sa mga taga-Pompey. Pero ayon sa modernong forensic studies, marami sa kanila ang namatay dahil sa pyroclastic flow. Ano ba yon? Isipin ninyo ang isang higanteng ulap na puno ng sobrang init na gas, abo, at bato na rumaraga sa pababa ng bundok. At ang bilis nito, 100 kilometro kada oras. At ang temperatura, umaabot ng halos 500 degrees Celsius. Class, ang oven sa bahay, karaniwang nasa 180 hanggang to 20 degrees lang. Ito, mahigit doble pa. Sa ganitong init, halos instant ang kamatayan. Paano natagpuan ng mga tao? Lumipas ang halos 1,700 years. Natabunan ng abo ang buong lungsod. Nakalimutan ng mundo ang Pompey. Hanggang noong ika-18 siglo, muling nahukay ang lugar. At dito nagsimula ang isa sa pinakanakakagulat na discoveries. Habang naguhukay ang mga archaeologists, nakakita sila ng mga bakanting spasyo sa loob ng tumigas na abo. Parang may hugis ng tao. Kalaunan, naisip nilang lagyan ito ng plaster. At nang tumigas ang plaster,
lumitaw ang eksaktong posisyon ng mga taong namatay. Class, iyan ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng Pompey. Hindi emperador ang nakikita natin, hindi bayani, kundi ordinaryong tao na katulad din natin. May pamilya, may pangarap, may trabaho, may buhay. Ano ang natuklasan ng forensic science? Dahil sa modern technology na CT scan at na X-ray ang ilan sa mga plaster casts, nalaman ng mga scientist ang kanilang edad, kasarian, kalusugan, at maging ang pagkain na madalas nilang kinakain. May ilan na may sakit sa buto. May ilan na kulang sa nutrisyon. At may ilan ding nagpapakita na kahit mayaman ang Pompey, hindi lahat ng tao roon ay komportable ang buhay. Maging ang mga damit nila nakapagbigay ng impormasyon. May simpleng kasuotan. May mamahaling tunika. Patunay na walang pinili ang sakuna, mayaman man o mahirap. Isa sa pinakasikat na natuklasan ay ang tinatawag na fugitive group. Grupo sila ng mga taong magkakasama. May mga nakayakap. May mga tila pinoprotektahan ang isa't isa. At kahit halos 2,000 taon na ang lumipas, ramdam pa rin natin ang emosyon, takot, pagmamahal, at pag-asang baka makaligtas. Sa madaling salita, class, ang Pompey ay isang maunlad na Roman city na nalibing matapos ang napakalakas na pagsabog ng Mount Vesuvius. Hindi lamang abo ang naging dahilan ng pagkamatay ng maraming tao, kundi ang napakainit na pyroclastic flows na nagdulot ng halos agarang kamatayan. Pagkalipas ng napakaraming taon, natuklasan ng mga archaeologist ang mga plaster casts ng mga biktima. Sa tulong ng forensic archaeology, patuloy nating nauunawaan kung paano sila namuhay at kung paano sila namatay. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, ang kasaysayan ay hindi lang kwento ng mga emperador at digmaan. Minsan, ang pinakamatinding aral ay makikita sa mga ordinaryong taong biglang nawala. At ang mga plaster cast ng Pompey ay paalala na sa harap ng kalikasan, kahit gaano tayo kayaman o kalakas, pare-pareho lang tayong tao.